Good morning mga kaanak. Again, it's our program presentation, regular program po ng ating kaanak Heroes and Patriots ngayong araw na to, Miyerkules, November 2, 2022. Dapat po kahapon, kaya lang holiday po yung November 1, so everybody are busy sa pagpunta sa Panchong para magbigay ng paggalang at respeto sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon po ay aking tatalakayin ang patungkol sa pagkakatayo ng ating Kaanak 1899. The history of Kaanak 1899. Ang Kaanak 1899 po ay Association of Descendants of the Heroes of the Philippine-American War of 1899, with SEC registration number 2021-0600 17937-05. It was founded by Wilfredo Malabana Quichonco, ako po yun, isa pong CPA Realtor, grandson of the hero patriot Severino Quichonco. It is a non-government organization of the descendants of the heroes, both the known and the unknown, involved in the Philippine-American War of 1899. It came into being as early as 2017, when several descendants of the known heroes of the 1896 and 1899 Philippine Revolution gathered together at the Astoria Plaza Hotel in Ortigas Business District in Pasig upon the invitation of the late attorney Jose Malvar Villegas Jr., the founder of Kaanak 1896, wherein it is Supremo Andres Bonifacio who is the center of the organization. Attorney Jose Malvar Villegas is the grandson of General Miguel Carpio Malvar, the second forgotten president of the Republic and the last general who surrendered to the Americans in year 1902. And he founded it to pay tribute and give honors to the heroes, both the known and unknown, of both wars. Attorney Jose Malvar Villegas had thought of producing a documentary film of Malvar featuring the descendants of the departed heroes. Dapat magkakasama kami doon. A press con was held in Shangri-La Plaza, Makati on October 7 of 2019 with Senator and boxing icon Manny Pacquiao as its main actor in the film. Initial filming was conducted with multi-awarded director Jose Kaka Balagtas as its film director. However, the filming was put to a halt with the occurrence of the dreaded COVID-19 pandemic disrupting the filming operation. Later, me, the founder of Kaanak 1899, the grandson of Severino Quichonco, the patriot commissioned by General Emilio Aguinaldo to assassinate General Elwell Otis of the American Regiment in January 12 of 1899. I pursued the idea of registering the Association of Descendants of the Heroes of the Philippine-American War of 1899, termed Kaanak 1899, with the Securities and Exchange Commission and started researching, identifying, and inviting descendants of the unknown and the unknown heroes of the Philippine-American War of 1899 worldwide, with the ultimate purpose of giving honors and paying tribute for these heroes' sacrifices to attain our independence and sovereignty. And by constructing a heroes wall in every barangay nationwide as a way of preserving their memories. Medyo malaki po yung assignment na yun, constructing a heroes wall in every 42 barangays nationwide to give them honor and recognition. Kaanak 1899 officers were appointed in 17 regions, 81 provinces, 1,634 cities and municipalities, as well as officers building Kaanak 1899 chapters worldwide. Indeed, the organization's aim is to cover the world with various Kaanak 1899 chapters that would cater and serve the needs of 1899 members not only nationwide. Sa ngayon ho, mayroon na tayong kompletong officers nationwide dito sa 17 regions. And we are continuously building our organization by looking for additional officers who could help us in our pursuit sa ating organization. Again, ito po ang mission ng ating Kaanak 1899. Una, to identify known and the unknown heroes of the Philippine-American War of 1899 and to give them honor and recognition.
Our vision is to build a country of peace-loving and patriotic Filipinos as members of our organization who will promote unity, compassion, care, and the spirit of brotherhood among us Filipinos. Mga bagay na sa ngayon medyo nawawala, nababawasan at kinakailangan natin mas patatagin para magkaugnay-ugnay ang bawat Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Our objectives are as follows. Number 1, to identify the known and unknown heroes of the Philippine-American War of 1899 and to build a heroes wall in their localities where their names will be inscribed in that heroes wall as our way of giving honor and recognition for their sacrifices during the war for our independence. In this manner, we are inviting you to be a part of this noble and worthwhile organization. Number 2, our main objective also is to organize a minimum of 1 million card-bearing members, Kaanak members nationwide, grouped according to regions, provincial, city, and municipal chapters, headed by able, willing, and responsible leaders. Create a website of Kaanak 1899 featuring its officers and members nationwide, detailing the stories of battles and experiences encountered by their ancestors as directly told and passed on by the ancestors to their descendants. Napaka-importante na malaman natin, marinig natin ang totoong istorya na nangyari sa digmaang Pilipino-Amerikano at sa iba pang digmaang naganap ng panahon na ang mga ninuno natin ay nakikipaglaban sa mga mananakop ng ating bansa. In fact, during our three events na ginanap dito po sa Robinson's Otis, diyan sa may United Nation Avenue, Paco, Manila, yung August 31, September 28, and October 26, naglahad ng mga istorya ng nangyari sa digmaan ang mga apo ng mga bayani. Andyan ang apo ni Antonio Luna, apo ni Manuel Tino, ni General Mariano Trias, ni Teresa Magbanua, ni Paco Roman, ni of course, ng aking lolo si Severino Pichonco, si Agueda Kahabagan, si Melchora Aquino, si Gregorio del Pilar, Isidoro Torres, at iba pa ng mga kasama natin, pati na mga bayani mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Katatapos lang po namin mailahad ang kanilang mga istorya. Ngayon po ay akin munang ilalahad sa inyo ang purpose and the objective of establishing this Kaanak organization. Then later on, we intend to invite itong mga descendant na ito para makasama natin dito sa ating programa at mas malawak na interview ang ating gagawin sa kanila para malaman ninyo ano ba talaga ang mga istorya ng ninuno nila patungkol sa digmaan ng Pilipino-Amerikano. Number 4 of our objective is to establish a Kaanak 1899 multipurpose cooperative that would ensure livelihood income among Kaanak members. Sa ngayon ho, meron na tayong collaboration with our Kaanak partner si Kuya Neil Ragasa. He is the founder of Gardenia Kapit Bisig Multipurpose and Transport Cooperative. Si Kuya Neil Ragasa po ay pinaka-apo ni General Antonio Luna, ang ating magiting na general. Sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya, mayroon po tayong oportunidad na makapagsagawa ng mga tanimang bayan, a cooperative farming wherein the Gardenia Multipurpose Co-op will be helping us and assisting us by being their associate members para matulungan natin ang ating mga kababayan na may mga nakatiwangwang na lupa o may mga kakanyahang magsaka na sakahin ang mga nabanggit na mga lugar na bakante na pwede rin nating i-joint venture o i-lease sa ating gobyerno upang sa ganon ay magkaroon ng mas matugunan ang problema sa kagutuman at kahirapan ng ating mga kababayan. Bukod doon, inilahad din sa atin ni Kuya Neil Ragasa ang oportunidad na tayo ay magkaroon ng mga tinatawag na modernization ng mga vehicle. Ito pong e-jeepney at saka mga e-bus. Electric operated itong mga ito na ang magmamay-ari ay ang ating mga miyembro ng kooperatiba ng Kaanak. Yan. Number 5, it is also our objective to seek grants, donations,
and support funds designed to give scholarship, healthcare, housing, livelihood, financial support, skills training, and seminars to Kaanak 1899 members. So, dun po sa mga nabanggit na ito, kahit po payak ang ating mga resources available, patuloy po nating pinapalawak, pinapakalat ang pagbibigay ng impormasyon at mga adhikain at kahit paunti-unti po nakakagawa po tayo ng mga programa kung saan natutulungan natin ang ating sambayanan katulad ng ating community pantry, yung ating feeding program at yung ating iba pang mga medical mission na lately ginawa natin ito October 28 sa pakikipagtulungan ng ating chairman ng ating National Livelihood and Pabahay Program na si Miss Maripe Gregorio, may-ari ng MG Premier. Isa po itong kumpanya na nagbibigay ng produkto na Androplast na nakakatulong po sa mga taong mayroong sakit at iba pang karamdaman sa kanilang katawan, especially yung mga cancer patients. Sa pakikipagtulungan po ng ating butihing kaanak na si Miss Maripe Gregorio, nakapag-conduct po tayo ng unang medical mission dyan sa kanilang opisina sa 35th floor ng Summit Building dyan po sa may Mandaluyong City. At ayon sa kanya, patuloy na gaganapin to every month, every last Friday of the month. Katulong natin dito ang mga volunteer doctors, nurses, mga health professionals, acupuncturists, etc. na nakahandang tumulong at magbigay ng suporta sa ating mga mamamayan patungkol sa kanilang mga health problems. Pati po sa amin, nagbibigay din po sila. Kaya kung maaari po ay amin po kayong inaanyayahan na makapag-ugnayan sa atin sa Kaanak at kayo po ay pumasyal sa ating opisina diyan po sa may 35th floor ng Summit Building at kayo po ay mag-avail ng mga tinatawag nating mga benepisyo o oportunidad katulad ng libreng salamin, libreng gamot, libreng check-up at libreng mga ibang klase ng pag-titreat sa inyong mga karamdaman. Number 6 po na ating objective ay to build a Philippine-American War of 1899 theme park co-owned by the Kaanak descendants, showcasing the timeline of events that happened starting from the end of the Filipino-Spanish War of 1898 kung saan binomba ng mga Amerikano ang fleet ng mga barko ng mga Kastila noong Mayo 1898 onward hanggang sa magkapirmahan sila sa tinatawag na Treaty of Paris wherein nagkabayaran ang mga Amerikano at mga Kastila ng halagang $20 million. Ang nangyari ay iditsipera ng mga Amerikano ang mga particular si General Emilio Aguinaldo doon sa tinatawag na Treaty of Paris signing on December 10 of 1898. Dito nakalagay dito sa ating Philippine-American War Theme Park ang the first shot in February 4 of 1899 signaling the start of the Philippine-American War. The series of battles won and lost by our countrymen against the Americans led by General Miguel Malvar and his equally patriotic brave Filipino generals. The capture of Emilio Aguinaldo in Palanan, Isabela up to the surrender in April 16, 1902 of General Miguel Malvar, the last general who surrendered to the Americans, officially ending the Philippine-American War of 1899. Although tapos na yung gerang to, patuloy ho ang labanan between the Filipinos and the Americans. Ang isa rito ay ang The Battle of Bayang, kung saan nasawi ang ating Muslim brother na general na si Sultan Pandapatan doon sa Battle ng Bayang sometime in 1905, if I'm not mistaken, May 1905. Pero sabi nga, hindi kayang basta na lang talunin ng mga dayuhan ang katapangan na ipinakita at ipinamalas ng ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. At nagkaroon pa rin ho ng paghahamok ang dalawang kupunan, ang mga Amerikano kasama yung ating mga revolusyonaryo katulad din na Macario Sakay na umabot pa noong 1907 hanggang 1910 ata, nagkaroon pa yung sa Bundaho, yung sa Mindanao. Kung saan doon sa 1907, I think, binigti ng mga Amerikano si Macario Sakay matapos siyang dinlangin na sinasabing bibigyan siya ng pardon, and yet pag nang siya sumuko, bigla siyang binigti ng mga kalaban.
Number 7 po ay to conduct and promote historical and educational travel tours to various heroes' ancestral homes, museums, and known battles and historical sites where the different events had occurred, making our young generation appreciate the sacrifices made by our ancestors. Number 8, to use the different forms of communication and information drive like TV, radio, print, and broadcast, as well as social media, making our countrymen learn and appreciate the heroic deeds by our ancestors, thereby promoting patriotism and deep love of country among our youth and the succeeding generation. Number 9, to establish Kaanak 1899 chapters worldwide, elevating the spirit of pride and prestige of being a Filipino, and strongly promoting unity and brotherhood among our countrymen living in that country. Currently ho, meron na tayong mga kasama from the United States of America na ngayon po ay nagsasagawa ng pag-organize ng ating mga chapter ng Kaanak sa lugar ng New York, ng Maryland, ng Dallas, Texas, ng Virginia, Langley, dyan po sa may California, sa Paramount, at sa iba pang pook, sa Miami, kung saan ang ating hangad ay magkaroon tayo ng mga chapter upang sa ganon, many Filipinos who will be visiting those areas ay maramdaman nila ang kanilang para rin silang nasa pamilya dito sa Pilipinas. We are establishing a strong spirit of brotherhood na sana po ay mapagtagumpayan natin na maistatag at maisagawa sa lalong madaling panahon. Then, we also aim to publish articles, books, magazines, and other reading materials that will show the true-to-life stories of events our ancestors had experienced and had told our descendants for the inclusion in our history class curriculum with the ultimate purpose of correcting and rewriting history. Wino-workout po ng ating grupo ang continuous research ng mga bagay-bagay patungkol sa buhay ng ating mga naunang mga bayani, sa ating mga unknown heroes pati, upang sa ganon ay mailagay natin siya sa isa nating ipapublish sa libro na ang may akda ay mismong ang mga apo ng mga bayaning nabanggit. Number 11 goal is to build a monument of reconciliation between the Americans and the Filipinos, portraying them both as victims of the American elitist group who were behind the colonization of our beloved country. Napansin ko kasi noon na hindi pala gusto ng mga American people ang pagsakop ng mga Amerikanong mga punong mga Amerikano, mga elitista dito sa ating bansa. In fact, ang sikat na author na si Mark Twain ay isa sa mga kumontra sa pag-colonize ng Amerika dito sa ating bansa. Isa siyang anti-imperialist na nagsasagawa ng mga pronouncement and media exposure noong panahon niya. Number 12, pinakalas na ating objective sa ating kaanak is to organize various task forces attached to the PNP, the DILG, the Highway Patrol Group, the Department of Agriculture, DENR, DOLE, DTI, Department of Tourism, and Ombudsman, at iba pa, giving help in curbing graft and corruption, preventing crime, maintaining peace and order, protecting our environment, protecting our people from disasters and calamities, as well as providing livelihood and skills training among them. So kung mapansin ninyo, malawak po ang tinatalakay na objective ng ating organisasyon. Although tayo po ay bago pa lang, infant pa lang ang kanyang status dahil atin po siyang tinatag dito lamang June 28, 2021. And yet, sa ngayon po ay mayroon na po tayong nalikhang mga task forces katulad ng Task Force ng Anti-Crime and Corruption Group. Malakas po at masigasig sila sa lugar po ng Mindanao. Dito naman po sa parte ng Visayas, kasalukuyan pong kumikilos ang ating PRO and Tri-Media Director na kanyang sinasagawa ang research sa mga bayani ng mga nandoon sa lugar na yon ng Negros, ng Cebu, ng Samar, ng Leyte, ng Bohol at ang iba pang lugar sa Visayas area. Meron na rin po tayo na itatag na committee o kaya task forces handling yung ating pong livelihood. Ito nga po ay pinamumunuan nitong si Miss Maripe Gregorio. Siya ang National Chairman ng Livelihood and Pabahay Program
na kanya pong inaalok sa ating mga kasamahan na atin pong alamin kung paano kayo magkakaroon ng libreng bahay sa kanyang programang isinasagawa. At lately po, kausap ko po yung ating mga kapatid na kaanak sa katauhan ni na Kuya Pids, na Kuya Edwin, si Kuya Neil, si Kuya Ray Geronimo, at itong si iba pa, sina Kuya Roy Dades. At atin po pinag-uusapan dito ang patungkol sa pagsasagawa ng isang livelihood program na tinatanganan, pang-international to, sa pamumuno naman to ni Ronnie Per Castillejos. Ito po yung natawag na EMS Livelihood Program, wherein sinasabi niya na gastos mo at gastos ng iba, kita nyo at benepisyo pa ng bawat sa inyo. Yan ang kanyang ano. Ibig sabihin, mientras gumagastos ka, lalo ka pang kumikita. So for every expense that you experience, that you work out, meron kong balik pera na reward na ibibigay sa inyo ang kanilang programa. Maganda po na ito ay ating matutunan sapagkat ito po ay malaking tulong para ma-maximize natin ang value ng ating kakalimpot na pera na piso. So, yun po ang 12 objective ng ating kaanak na nabanggit ko. Sa ngayon ho, akin din pong gustong bigyan ng pansin ang logo ng ating kaanak na andyan po sa hindi ko lang makita kung ito talaga yung meron ng wala pa siya na watermark ni Bonifacio. Ang ating pong logo ay kumakatawan at nagpapakilala ng representasyon ng mga bayani hindi lamang po sa Luzon kundi sa Visayas at sa Mindanao. Mapapansin niyo po dyan sa logo na pinakasentro niya ay andyan yung mukha ng ating dalawang presidente ng Pilipinas. Una, si General Emilio Aguinaldo bilang unang presidente ng Revolutionary Government. Katabi niya, si General Miguel Malvar, we recognize na second President of the Republic na kinakailangan pang bigyan ng validation ng ating gobyerno. Alam ko meron na itong bill sa Congress at kinakailangan nating i-follow up para sa doon, mabigyan naman talaga ng tamang postura o recognition ang sakripisyo at pamumuno ni General Miguel Malvar na right after the capture ni General Emilio Aguinaldo noong April 16, 1901, March 23 rather, 1901, ay pumalit na ngayon itong si General Miguel Malvar noong April. At sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang laban ng Pilipino sa mga Amerikano. At yung digmaan na ginampanan ni General Miguel Malvar, who fought 159 battles, ay umabot po hanggang April 16 of 1902, officially declaring the end of the Philippine-American War. Hindi nga po siya talaga susuko, kaya lang nagsumamo ang kanyang may bahay, ang kanyang kabiyak na si Lola Paula Maloles sapagkat naaawa ito sa mga kababayan na sa Santo Tomas na unti-unting nangamatay sapagkat sila po lahat ay nilagay sa isang tinatawag na concentration camp. Sinira ang kanilang mga pananim na pagkain, mga gulay. Sinira din po at pinatay ang kanilang mga hayop na pinagkukulan ng kanilang pagkain. At sinunog ang kanilang mga kabahayan ng mga Amerikano upang sa ganon mapilitan silang pasukuin ang hindi matiklo-tiklo na hindi mahuli-huling general na si General Miguel Malvar. Napaka-elusive ho. At dahil nga po sa matatag niyang pangangatuan bilang isang magsasaka, hindi siya kayang gibain ng kahit sinong pwersa ng Amerikano. At hindi lang yon, masyadong matalino si General Miguel Malvar. Kaya nang gamitan niya ng guerrilla tactic ang mga Amerikano, nangangapa itong mga to kung paano siya papasukin. Kada pasok lang, tigok ng tigok ang mga umaatake sa kanila. Patay ng patay. Ngayon, yun pong ating logo, kung inyo pong napansin, ay mayroon din pong 3 babae. Nasa itaas na bahagi ng ating logo na pabilog, ang mukha ni Tandang Sora. Si Tandang Sora po, or properly known as Melchora Aquino, ay 84-year-old nang siya ay sumuporta sa Katipunan. Siya po ang tinaguriang Mother of the Revolution. Siya po ang kumakatawan sa kababaihan na ina ng revolusyon na sumuporta sa ating mga Katipunero magmula pa ng gera ng Pilipino-Kastila at ng Pilipino-Amerikano.
nasa gawing ibaba sa kaliwa, patatsulok kasi yun eh. Kung makikita yung picture, information niya, patatsulok, triangle. Sa kaliwa, nandun naman po ang mukha ni Generala Teresa Magbanwa, ang tinagurian na Joan of Arc of the Visayas, isa sa pinakamatapang nating babaeng general. At sa kanyang kabila naman, para makumpleto yung tatsulok, ay nandoon si Generala Agueda Cahabagan, ang pinaka Joan of Arc naman po ng region ng Luzon, particularly sa parte ng Laguna. Si Agueda Cahabagan po ay tubong Santa Cruz, Laguna. At siya po ay napakatapang na puno na akala mo lalaki dahil tinatalo niya yung mga bakod na pagkataas-taas. At hawak niya yung pistola at saka yung kanyang itak, nakasakay ng kabayo, lumulusog po yan sa kanyang kalaban. Kaya natatakot yung mga kalaban niya dahil kababaeng tao to pero napakabangis. Bukod po ron, napag-alaman ko na si Agueda Cahabagan pala ay maganda rin babae, katulad ni Lola Teresa Magbanwa. Pareho sila maganda. Sapagkat mayroong isang istorya na napagsilosan nga itong si Lola Paula, itong si Lola Teresa Agueda Cahabagan. Yung bagay na yun ay atin pong ikukwento sa inyo pag nandito na po ang ating iba pang mga apo ng mga bayani para mas saliksikin natin yun. Sa organization naman po ng ating kaanak, gaya ng nabanggit ko kanina, mayroon na tayong 17 regions man by our appointed regional chairman. In Region 1, andun si Kuya Roy Dades. Hawak niya ang buong Ilocos Region. At at the same time, siya rin po ang ating itinalaga bilang Vice President for Operation ng ating kaanak. International po yun. Sa Region 2, nandun po yung, dati in-appoint ko po si Benedict David, no? Waiting pa po tayo sa feedback kung talagang yayakapin niya ang pagiging regional chairman ng nabanggit na po. Sa Region 3, andun ang ating kapatid na si Attorney Topi Torres. Siya po ay apo ni General Isidoro Torres ng Bulacan. Ang katangi-tangi at napakatapang ding general na namuno sa mahigit sa 5,000 katipunero at sumabak ng laban noong panahon ng Philippine-American War. Sa Region 4 naman po, 4A ay nandoon ang ating kapatid na si Vicente Vic P. Siapatco. Si Vic po ay apo ni General Mariano Trias ng Cavite. Yung Gentry kung tawagin nila sa Cavite. Si General Mariano Trias po ang naging the first Vice President of the Revolutionary Government. Si Vic po ang pinakapuno ng buong Calabar Zone, particularly ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at saka ng Quezon Province. Sa Region 4B naman po ay nandoon ang ating kaanak na si Robert Bob Gabuna. Direct descendant po ito ni General Teresa Magbanwa ng Pototan, Iloilo. Hawak naman po ni Vic ang Mimaropa. Yan po yung Mindoro, Marinduque, Romblon at ang Palawan. Sa Region 5, nandyan si Bobby Habana. Sa Region 6, si Tita Chong, subject for validation. Region 7, si Erlin Villegas Pailano. Apo naman siya ni Pantaleon Villegas, popularly known as Leon Kilat, yung pong kinatatakutan na general ng Cebu Province, si General Leon Kilat. Sa Region 8, andyan po si Doc Kalim bilang pinaka-chief natin doon sa lugar na yon, na ang nandun pong pinaka-head ay si General Vicente Lucban. Sa Region 9, ang ating kapatid na si Jimmy Atienza, kasalukuyan ngayong nasa Los Angeles, California. Kumusta na dyan, Jim? Ang utol mo, I just hope he's okay na. Tapos, kumakatawan po si Kuya Jim Atienza sa Zamboanga Peninsula. Sa BARM, nandyan po si Kuya Eagle Marvin Lamping Galo. Siya po ang may hawak ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Yung pong Region 10, akin po itong ina-award kay Maria Lourdes Hardin ng Cagayan de Oro area. Yan po sa BARM ang pinaka
nire-represent po ni Kuya Marvin Galo na bayani ay si Sultan Pandapatan, the hero of the Battle of Bayang. Isa po itong Maranao. Sa Region 11, nandyan po si Marie Glossary Mancao. Kapatid po ito ng Cesar Mancao ng Cybercrime Group na government agency. Si Marie naman po ay sabi niya, kamag-anak din daw po nila si Maximo Abad. Pero dyan sa area niyan, mas nire-represent niya si Kapitan Vicente Roa, the hero of Agusan Hill. The Battle of Agusan Hill. Sa Region 13, andyan po si Ginny Gonzales Taule. Siya po ang apo ni Simon at ni Governor Wenceslao Gonzales. Ang mga puno, ang government leader na unang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas doon sa nabanggit na lugar in the presence of the American soldiers. Yan po sa ngayon ang ating mga puno sa different regions sa buong Pilipinas, and we have also appointed leaders dito po sa 4 na kontinente, sa Asian continent, sa US and the Pacific, sa Middle East at saka sa Europe. Ang namumuno po sa US and the Pacific ay si Dr. Chelsea Tumakin, may-ari ng isang networking company and wellness company. Ito pong Chels Wellness International Corporation. Gumagawa po yan ng Septilion Oil, yung pong nakakagaling din sa mga mayroong mga problema sa cancer sa katawan at iba pang mga sakit. Sa Middle East naman po, ang kanyang kapartner na si Dr. Bernard Bawi. Si Dr. Bernard Bawi po ay matagal na nanungkulan bilang head ng mga different recruitment agencies dyan po sa lugar ng Middle East. Malawak ang kanyang connection dyan. Kaya malaki ang maitutulong niya para palawakin at magtayo ng mga chapters ng kaanak at maalalayan ng ating mga kababayan na namamasukan at naninirahan dyan sa lugar ng Middle East. Sa Europe naman po, andyan ang ating pong kapatid na si Elsa Brasa. Katuwang niya ang kanyang kamag-anak na si Malu Webster. Based sila sa London, UK. Sila po ang kumakatawan sa pag-develop ng mga chapters natin dyan sa buong Europe, including itong mula Austria, Germany, France, etc. sa mga United Kingdom. Then, sa Asia po, ang ating itinalaga ay si Dato Sabunatan. Si Dato Sabunatan po ay isang kandidato na pagka-senador noong nakaraang eleksyon. Mayroon po siyang malaking quarry area dyan po sa may parte ng Surigao. At kung di nagkakamali ay apo siya ng mga royalty, ng mga Lumads, mga indigenous people. Kasama niya po si Sultan Alvin Kumbaya. Anak-anakan naman to ni kapatid Elsa. Magkataan din po silang dalawa ni Dato Sabunatan dyan sa area ng Asia's continent. Aside from these regional officers and continents, tinagurihan kong Vice President External, ay meron na rin po tayong mga packet ng mga leaders in the 81 provinces, leaders in the 14-16 cities and municipalities, as well as in the 250 district. Patuloy po ang ating pagpapalawak ng ating organisasyon upang sa ganon, mas marami tayong mabigyan ng pagkakataon ng mga kasama natin, mabigyan ng pagkakataon na mapaunlad ang kanilang kabuhayan, magkaroon ng pagkakaisa at magtulungan tungo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Susuporta tayo sa ating gobyerno kung ano magagawa natin para maisakatuparan ng ating Pangulo ang kanyang mga mithiin para sa bayan. Sa ngayon po, we have the following officers sa iba't ibang region, katulad ni Provincial Chairman Wilma Santos Malonzo na Marinduque. Siya po yung napakasipag na nagsagawa ng experimental farm dito po sa lugar ng Buwak. Naging matagumpay naman siya ng mga naunang mga buwan, pero nang pumasok itong si Typhoon Paeng, yun lang ho ang kalunos-lunos doon. Nasira ho yung kanyang mga pananim na yan. Kaya po sumulat ako sa pamunuan ng ating grupo sa group chat natin sa kaanak para umapila na tulungan ang ating kapatid na ito by giving the rightful person or contact para makagawa man lang ng recovery si kapatid Wilma sa kanyang mga nasirang mga pananim.
Otherwise, kung hindi sana nagkaroon ng bagyo, marami pa siyang nabigyan at natulungan mga kababayan natin doon sa Marinduque na maingganyo na magkaroon din ng tanimang bayan sa kanilang mga lugar. Kaya nga nang sabi niya, Kabili, kung hindi man makabuo tayo ng malaking lupa na sasakahin, pwede naman nating umpisa na yung tinatawag mong gulayan sa tabo at sa paso. Indeed, sasabihin natin ano nga itong gulayan sa tabo at sa paso, pero pag inyo po itong isinagawa, malaki rin po maitutulong to para sa pagsuporta sa ating pangangailangan patungkol sa pagkain. Then we have also these different committees ng ating organisasyon. We have now the Committee on Membership ruled by Anjo Umali Malabana, AJ Umali Malabana, Albert Joseph. Committee on Co-op and Alternative Medicine under the leadership of Dr. Oka Kalim. Siya po ang nag-introduce ng Gardenia Kapit-Bisig Multipurpose and Transport Cooperative dito po sa ating kaanak. Itong Committee on Disaster Prevention and Mitigation and Environment Protection headed by our Kuya Chot Velasquez. Si Chot Velasquez po ay apo ni Colonel Paco Roman, nakasama ni General Antonio Luna. Committee on Ways and Means, bagong tatag lang po ito, pinamumunuan po ito ng ating kapatid na si Susana Pacheco Chavez. Butihing may bahay ng tumakbong senator ng last election na si Senator Melchor Chavez. Sila po ay descendant ni General Miguel Malvar. Si Susana Pacheco Chavez din po ay kapatid ni Lisa Pacheco Chow. Nakabase po sa US, mayroong TV network doon, yung Chow Entertainment sa Los Angeles. Kasama rin po natin dito sa ating samahan si Art Clavo na inappoint po natin bilang chairman ng Committee Handling Government Agencies. Then we have nabanggit ko na kanina, si Marife Gregorio handling the Committee on National Livelihood and Pabahay Program. Ronifer Castillejo, Committee on International Livelihood Program. Yung gastos mo, kita mo. Then Committee on Awards and Events, sa pamumuno naman ni Ana Luchua. Then itong National Coordinator for Mindanao, na pinangangatawanan naman po itong si Pastor Benjamin Arquiamco, and at the same time, po, si Benjamin Arquiamco po ang ating Regional Executive Director ng Region 11. And lastly, andito rin po ang ating Tri-Media Director for the Visayas, Public Relation Officer in the person of Ms. Teresa David. Yan po, pansamantala ang ating mga existing na mga officers ng organization. Meron din tayong mga chapter president sa bawat lugar, katulad ng Pasay, si Dory Opeña ng Pasay. Sa South District ng NCR, si Kuya Nanding Reyes naman ang kumakatawan. Sa parte ng Bagong Silangan chapter, diyan po sa may Quezon City, si Brandon Tan ang ating hinirang bilang namumuno. Sa district ng Quezon City, si kaanak Rosita Garcia, ito po ay direct descendant din ni Melchor Aquino, tulad ni Congresswoman Mila Magsaysay at ni Ate Mel Elizalde, ang may-ari po nitong Elizalde Broadcasting Network na ating pinagagawa ng broadcast. Then, meron din po tayo sa may parte ng Pampanga at saka Zambales, gayon din po sa lugar ng Bulacan. Ang nabanggit po natin lugar na yan, sa Bulacan, ito po ay si Daniel Andrada, sa Pampanga si Ruel Kitay, sa Zambales si John Del Molina at ang kanyang asawang si Lars. Sa parte rin po ng Pampanga, katandem naman ni Ruel Kitay doon si Charlie Perez. Mga nakatanggap po yan ng mga awards na nakaraan nating event sa Robinson's Otis. Then sa November 30, isasagawa po natin ang ating ika-4 na event ng ating kaanak diyan po sa Robinson's Otis para bigyan po natin ng mas malawakan na pagkilala ang ating mga ninuno na nagsakripisyo ng buhay para sa ating sambayanan.
Sa nakausap din po natin itong may-ari ng Pilila Property kung saan gagawin po natin theme park ng ating kaanak, yung kanyang pwesto roon, si Ginoong Vic Siapatco, Regional Chairman ng Region 4A, at sumang-ayon siya na sa ating pag-iugnayan, gawin natin theme park yung kanyang nabanggit na lugar. So it will require a long and tedious process ng deliberation kung paano isa sa peligro. Nais kong pasalamatan nga pala ang kanyang kaibigan at ang kanyang pinsan. Una, si Mike Malbar na dumalo sa ating event noong nakaraang October 26. Si Mike Malbar po ay direct descendant ni General Miguel Malbar ng Batangas. Samantalang si Peter Espiritu Barrientos, pinsan ni Vic Siapatco, ay apo ng General Espiritu involved in the Philippine-Spanish War and the Philippine-American War. So, isa nga ho pala sa mga programa rin na napag-usapan ng grupo ay ang pagkakaroon natin ng tinatawag na training na power of the mind activation. Ang pinakapuno po nito ay si Dr. Ray Geronimo. Sa susunod po nating event sa November 30, pipilitin niya makapag-demonstrate actual kung paano isinasagawa ang power of the mind activation, kung paano ang mga batang nakapiring ang mata ay magagawang bumasa ng kung ano yung nakasulat sa libro habang nakapiring ang kanilang mga mata. Isa pa nga sinabi niya, Kuya, pwede mo ilagay yung libro sa may batok ng estudyante at pwede yung mabasa ang laman yan. Meron pa siyang binanggit na kaya maglagay sa yung kamay ng apoy. O dili kaya, ipiplik mo lang na kayo ng mga libro, ilang minuto, tapos mo na siya basahin. Ako, kamangha-mangha ka ko yung kaalaman mo niya, Ray. Sana marami tayong mapasahan yan upang sa ganun, marami tayong matulungan. Binabati ko nga ho pala itong mga taong sumusunod na naging lagi nating katuwang sa pagkapalawak ng ating samahan, tulad ni Pastor Ben Tiangco ng Region 11, si Neil Solis ng Dasmariñas, Cavite, si Kuya Marvin Galo ng Barn, Dato Sabunutan, Sultan Albin Bumbaya, of course si Susan Pacheco Chavez. Siya po yung naglalahad ng ating event by publishing it sa dyaryo niyang Brigada News. Sa aking pinsan na si Ruben N. Ani Monsanto, sa mga katuwang ko, lagi-lagi, thank you sa inyo, Kuya Pids, Kuya Edwin, CJ, Ping, Jane Lomos, Nel, sino pa ba? Si Ray Geronimo, yan. At akin pong binabati rin ang mga nag-i-award natin sa lugar ng Pampanga, Zambales at Bulacan. At sa katauhan nila Ruel Tutay, Jandel Molina, Daniel Andrada, Sanilao, and Charlie Perez. Sa buwan ho ng Nobyembre, baka po tayo makaikot sa may parte ng Visayas upang sa ganon makapag-conduct po tayo ng induction sa ating mga opisyalis sa lugar, particularly ng Negros. Yan po ay isisulat ko sa aking pag-present sa ating broadcast sa mga susunod na araw ng buwan ng Nobyembre. Ating pong bibigyan ng pugay sa buwan ng Nobyembre ang mga sumusunod nating bayani. Una-una si Gat Andres Bonifacio, November 30, araw ng Bonifacio Day, natawag nila ron. Kaarawan yun ni Gat Andres Bonifacio. Ang November 40 naman po ay kaarawan naman ni Gregorio del Pilar, the young general, the hero of Tirad Pass. Then, andyan din po ang kaarawan ni Valentin Diaz. I think it's November 11 or 12, something like that. So, these are the heroes that we are going to give representation. Isasama ko na rin si Sultan Pandapatan, hoping na si Kuya Marvin Galo will be around during that event on November 30 to shed light and give us more lengthy information about the hero of the Battle of Mindanao, particularly sa lugar ng Bayang sa may Marawi City.
Hanggang dito na lang po at ako po ay pansamantalang tatapusin ang programang to, papaalam sa inyo at bibigay pugay sa mga samahan natin. Sana ipagpatuloy natin ang ating pagpapalawak ng ating samahan. Paigtingin natin ang ating pagiging makabayan at ang pagkakaisa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Have a nice day. Ang ating pamumunuan ng Philippine government, revolutionary government but worldwide. The spirit of unity, compassion,